Bicol and hello world! For today's video ay magluluto tayo ng palawan o galyang sa Tagalog. So kahapon nga ay kumuha kami ng palawan sa bukid. Bukid o bundok? Ay talaga naman. Kung napanood nga po ninyo kung paano kami nakasurvive? Kung paano kami umakyat ng bundok para lang kumuha ng palawan. Grabe. Sobra na kasi yung gutom na nararanasan namin dito sa gitna ng karagatan. Andito kasi kami ngayon sa West Philippine Sea. Charot. So yun na nga po. Ngayon lang namin napagpasyahang lutuin itong palawan na galing pa nga po sa pagkalayo-layong lugar kung saan nakatira ang mga diwata. Diwata Pares Overload. Huy, sobrang layo na nun. Nasa Bicol lang tayo, be. Nagpatulong na nga ako dito sa beshi ko dahil medyo madami-dami pa itong aming tatadtarin. Kasi hindi na nga po ito pwedeng paabutin pa ng isang linggo dahil mag-iiba na po ang lasa nito. Sabi nga ni Tio, papait na daw kapag pinalipas pa ng isang araw kaya binalatan na nga po namin lahat. Medyo mababaw nga lang yung pagkakabalat namin kanina kaya dinoble pa namin ito para matanggal talaga yung mga ugat-ugat niya. Mahirap nga po pala siyang balatan dahil medyo matigas po yung kanyang balat kaya kailangan ay matalim po talaga yung gamit mong kutsilyo. Pero itak nga yung ginamit namin dito para mas mabilis. Dito nga po pala kami nagluluto sa may manggahan dahil dito ay mapresko ang hangin. Madalas po talaga kami dito tumambay kapag umaga hanggang tanghali. Bukod sa sariwa ang hangin ay makaka-relax ka nga rin dito dahil maririnig mo din ang mga huni ng mga ibon. Ganitong hiwa lang nga yung ginawa namin para mabilis lang siya maluto. Kapag sobrang kapal kasi ay makaabutin tayo ng isang linggo sa pagpapakulo. Medyo natagalan nga rin po kami dito sa paghihiwa kasi naman napakadami na pala ng kinuha namin. Parang isang buong barangay yung kakain ay talaga naman. Pagkatapos nga naming tadtarin lahat ay hinugasan namin ulit para naman hindi lasang kamay yung kakainin namin. Dito po pala kami naghugas sa may filter para malinis yung tubig. Dati nga ay mismong poso lang talaga yung kinukuha na namin ng tubig. Pero dahil nga lasa kalawang yung poso kaya ginawa na siyang filter para malinis yung iniinom naming tubig. Puro tubig, beg. After nga namin mahugasan, English, ay bumalik na rin agad kami doon kung saan kami magluluto. Maproseso nga lang talaga yung pagluluto nitong palawan pero sulit naman kapag naluto na. Ginataang palawan nga yung lulutuin namin kaya inasikaso ko na nga dito itong nyog. Dalawang nyog nga yung ilalagay namin para masarap at malasa siya. Dito nga pala sa aming lugar ay hindi pa uso yung di kuryente na kudkudan kaya mano-mano talaga yung pagkudkod ng nyog. Itong gamit ko ang kudkudan ay sobrang tanda na. Siguro mga kapanahunan pa ng mga Hapon. Charot. Basta sobrang tagal na nito, ilang years na din siguro at buhay na buhay pa nga. Nang matapos ko na nga lahat-lahat ng aking paghihirap sa pagkudkod ng nyog, ay talaga naman. Sinimulan ko na nga rin itong gatain. Iniisip ko nga baka kulangin itong aming gata sa sobrang dami ba naman ng palawan na aming hiniwa. Pero buti na nga lang at sakto lang siya sa aming gagamiting kaldero. Bongga nga yung kaldero na gamit namin dahil sa sobrang linis niya ay kulay itim na, ay talaga naman. Naghintay lang nga kami ng ilang minuto bago kumulo ito at saka namin linagay itong gata. Dinamihan nga rin namin yung tubig na linagay namin sa gata para sumakto lang siya sa dami ng palawan. Pagkalagay nga namin ng gata ay hintay lang namin na kumulo ito. Habang nagpapakulo nga kami dito, ito namang mga beshi ko, ang sasarap ng mga buhay, tamang duyan-duyan lang, ay talaga naman. Sobrang ganda nga ng panahon ngayon, kaya ang ganda nga mag-video-video. So ayun na nga at malapit nang maluto ang ating ginataang galyang na kung tawagin sa Bicol ay pinakro na palawan. Sa itsura niya pa nga lang ay sobrang nakakatakam na, kaya excited na nga kami na maluto ito. Linagyan nga pala namin ito ng konting asin para may konting lasa siya at para na rin kanya-kanyang lagay na lang ng asukal kapag luto na. So eto na nga at luto na ang ating pinakro na palawan. Sobrang dami nga nito kaya binigyan din namin ng aming mga kapitbahay. Grabe. Ganitong merienda nga lang sa hapon ay busog na busog ka na. Kaya napakaswerte nga ng mga taong nakatira sa bukid. Dahil nasa paligid lang ang blessing. Kain po tayo mga kaprobinsya. Ano naman kaya ang masarap na lutuin nating merienda? O siya, hanggang dito na lang po ang ating video. Sana ay nag-enjoy kayo. Ingat po kayong lahat. See you. Bye-bye.